Hello, Ate Mimi. Kailangan ko sana yung tulong mo. Pwede ba tayo magkita? Alam mo, ate, sa totoo lang, hindi ako masayang magpapakasal na ako kay Earl. Narinig ko yung sinabi mo na hindi ka masaya na ikakasal ka kay Earl. Mali Sophia, yan. I was right all along. Hindi ka masaya sa kanya. Hindi! Pakakasalan ko sa dahil gusto ko at kailangan ko. Pero hindi mo siya mahal. Matututunan ko rin siyang mahalin. Pero kay Earl lang umiikot ang buhay ko. Sa kanya lang wala nang iba. Just give me one chance. One chance, isang pagkakataon lang, Sophia. Siguro, yung Rico na naman ang iniisip mo, ano? Niluloko mo si Earl! Ibinigay ko na sa kanya lahat! Lahat-lahat para lang mapanindigan ko ang pagmamahal ko sa kanya! You're late. Yeah. Hindi mo ba alam na meron tayong meeting with Mr. Ho? He's asking for an evaluation meeting. What happened to you? Why do you look like that? Tessa, please. Don't even start. And you... Rico, amoy alak ka. Is anything wrong? Meron ka bang problema sa bahay? Why don't you just talk to me kaysa naglalasing ka dyan? Ano? Tessa, just please, tigilan mo ako. Nagbibingi ako sa'yo, okay? Please. You look like trash. Stop it. Just leave me alone. But look at you. Nag-aaway na naman ba kayo? You know, I don't like the fact na nakikita at naririnig ng buong office yung LQ nyo. But at the same time, ayoko rin ma-compromise yung relationship nyo. So why don't you guys take a break? Bakasyon kayo. Ganito, ako muna mamamahala sa office. Take a week off. Punta kayo sa Palawan o kung ano mong beach. Rekindle the love, ika nga. Ha? Talo mo pa yung mga DJ sa radyo na nagbibigay ng mga walang kwentang unsolicited love advice. And you're unusually happy today. Ano meron? Well, isa lang naman ang nagpapagood mood sa mga lalaki. Satisfaction in bed. See? I think Sophia did a pretty good job last night. Kaya masayang-masaya ka. On the other hand, medyo malungkot si Rico. So that would mean may dry spell kayo. Anyway, baka gusto niyo mag-exchange notes ni Sophia para mapaligaya naman tong si Rico. Alright, leave you two first. Can you please clean up? Ang sabi niyo po sa akin noon, para akong basurang pinulot ni Earl. Binihisan niya ako, tinulungan niya ako para abutin ko yung mga pangarap ko. Minahal niya ako, pero anong ginawa ko sa kanya? Iniwan ko siya at sinaktan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tinanggap pa rin niya ako. Oo, kasi ganun kanya kamahal. Kaya nga po lahat ginagawa ko, Manang eh. Lahat nga po binibigay ko kasi pakiramdam ko ang laki-laki ng utang na loob ko sa kanya. Kahit na wala akong maalala sa pinagsamahan namin dati, siya pa rin yung sinusunod ko. Siya pa rin yung iniisip ko kasi nga pakiramdam ko ang laki-laki ng utang ko sa kanya na kailangan kong bayaran. Hindi sapat na pagbayaran mo yan. Ang hinihiling lang ni Earl na dapat mahalin mo siya, huwag mo siyang lukuhin. Have you seen the latest report from the marketing department? Well,
Hindi maganda ang sales ng ilang products. And the stem cell treatment is not doing very well. Ang galing naman ng timing mo, no? Kung kailan patong-patong yung problema ko, dun mo sinasabi sa akin yan. That's because you're too caught up in the issue with Rico. Parang siya na lang importante sa buhay mo. Oo. Siya lang talaga ang importante sa buhay ko. You know, if it was not for him, baka nag-fold na tong kumpanyang to. Without him, baka nabaliw na ako noon pa. Kaso nga, mas nauuna pa atang mawala sa sarili niya si Rico kaysa sa'yo. Sabi mo he's losing it. Yeah. That's what I don't understand. Naglalasing siya. Mainit ang ulo niya. He's always not in the mood. You know, I've seen him like this before. When he was indulging in self-destruction. But this was after Maricar died. Alam mo, yung mga senyales na yan would only lead you into the real culprit. Babae talaga yan, Tessa. Nasisira sa babae si Rico. Pero wala nga akong mahuling babae. Sino ba yan? Why is Rico so crazy over her? Who is she? Yan din ang malaking tanong ko sa sarili ko. I mean, why is he hiding her? Tao ba siya? Tatlo bang mata niya? May buntot? Diba? Ano ba? Ano ba siya? That's what I'm gonna find out. Malalaman ko din kung sino yung tinatago ni Rico. And when I do, magtago na siya ulit. Where? 6 feet under the ground. Magsama sila ni Maricar. Oh, huwag nang ayusin yan. Guguluhin din natin yan mamaya eh. Ano ba? Mamaya na. Ano problema mo? Eh kasi 'di ba kakatapos ko lang kasing magluto, amoy ulam pa ako. Di naman eh. Tsaka kahit kailan mabango ka para sa akin, ha? Alika na, kumain na tayo habang mainit pa yung niluto ko. Tara. Okay. We have all night pa naman to spend together, kaya okay lang. Sophia, I just want to be with you. Gusto mo kitang makasama. Sige na, baby. You eat na, please. Mamita? Saan po si Daddy? Baby, hindi ko talaga alam. Pero kanina ko pa siya tinatawagan. Kaya lang hindi siya sumasagot. Saan po siya nagpunta? Hindi ko talaga alam kasi. Pero mag-eat ka na. Dadating din yun si Daddy, ha? Gusto ko po kasi sabay kami kakain. Dadatingin din yun si Daddy. Tapos, kain ka ulit pag dumating siya. Pero ngayon, kahit wala pa siya, kakain ka muna. Please, for Mamita, ha? Daddy, kain po tayo, Daddy. Ay, baby, I'm sorry. Nandyan naman si Mamita eh. Daddy's tired. Parang nakainom ka. Please, ma. Joanna's been waiting for you para sabay kayong kumain. Tapos nag-iinom ka lang pala. I'm tired. May problema ka ba? Pagod lang ako. Matutulog na ako.
Ricardo, kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran. Ricardo, ano ang problema mo? Can you please just talk to me? What's your problem? Mamita, Yes, baby. alam ko po ang problema ni Daddy. Si Tita Sofia po. Ay, ma'am. Ako na dyan, ma'am. Masama yata paramdam ni Manang. Hindi, okay lang. Ako na to. Ano bang alam mo sa mga gawain sa kusina? Hindi naman ito kasali sa trabaho mo. Ay, ma'am. Hindi na tatanong bago ako naging all-around akong houseboy sa ibang pamilya. Kaya ako na, ma'am, dyan. Hindi na. Ako nang bahala dito. Diyan ka na lang. Sige na. Ay, sir. Ano pala sabi ni D-Boy eh? Ha? Tara, akit na tayo. Earl, ano ba? Nakakahiya naman. Nahiya ka kay B-Boy. Hindi naman inosente yun eh. Tsaka ano ba? Okay lang naman na maglambing ako sa sarap ng kahit sino. Kakasal na tayo. Hindi kasi ako komportable ng ganun. Kaya sige na, tatapusin ko lang to, tas susunod na lang ako. Sige. Bisan mo ha? Sige, B-Boy. Yan. Ma'am. Mas pinili niyo pa yung pinggan kaysa na. Baby, what did you just say? Nakita ko si Daddy umiiyak. Sabi niya, I love you, Sofia. What? Ricardo? Ricardo, totoo ba yung sinabi ni Joanna na kaya ka nagkakaganyan dahil kay Sofia? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi lang yung anak ang nahuhulog ang loob dun kay Sofia, pati yung tatay. Tapos pinapakita mo pa kay Joanna na nagkakaganyan ka? You should know better. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na nagka-interest ka sa isang taong alam mong ikakasal na? Hindi mo ba naisip yun? Ha? You're both taken and committed. She's about to get married and ikaw may girlfriend ka. No, wala na kami ni Tessa. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Oh my God! Ricardo, don't tell me si Sofia ang dahilan! Ano bang meron yung babaeng yun, ha? Ano? Hindi mo nga siya masyadong kakilala, di ba? Ang alam lang natin, ikakasal na siya. That's it. This is so wrong. Siguro malito sa paningin ninyo. Pero para sa akin, tama ang nararamdaman ko. Si Sofia lang ang nag-iisang tama sa buhay ko mula nung nawala si Maricar. Yeah, it may seem na I just met her. Pero pakiramdam ko buong buhay ko na siyang kilala. Ma'am, ito na po yung baon ni Joanna. Thank you, Yaya. Sige po. Baby, you promise me you will eat well, ha? Kakainin mo yung veggies mo para maging healthy ka. That's very important. Tapos nagpalagay ako kay Yaya ng baby carrots. Kasi alam mo ba na ang carrots are good for your eyes. Kasi gusto ko maging malinaw yung mga mata mo. Para hindi mo napapagkamalan si daddy mo na umiiyak over someone else other than your mommy Tessa, okay? Pero, nakita ko po siya umiiyak, Mamita. No, he wasn't. Alam mo, baby, you were just sleepy. Tapos si daddy, drunk lang siya noon. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na lahat ng mga narinig mo. Hindi naman mini-mini daddy mo yung mga sinabi niyan. Yung mga narinig mo, hindi niya yun mini-min. Huh? Talaga po?
Hindi niya love si Tita Sophia? Of course not. That's impossible, no? Your daddy already has Tessa and si Sofia, she's getting married na. Kaya if daddy knows what's good for you and for him, he will behave himself. Right? Kiss nga ako, baby. Behave mo. Opo, ako po si Rico Santos at eto ang anak ko si Joanna. Si Ma'am po ang nakakita sa kanya. Maraming salamat, Miss... Sophia. Maricar. Anong tinawag mo sa akin? Maricar. Pilitin mong ibalik yung dati mong pagtingin kay Tessa. Yun ang gawin mo, Rico. Hindi ko kaya. Dahil hindi ko na siya mahal. Kung gusto mo, papasok ako doon at makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon na. At bakit mo naman gagawin yun? Dahil mahal kita. Sofia, mahal kita. Sofia, nawala na si Maricar sa akin ngayon at hindi ako papayag na ikaw naman ang mawawala sa akin ngayon. Look, I love you so much and I just can't give you up like this. Hindi ko isusuko na nararamdaman ko para sa'yo. Just give me one chance, Sofia. Just one chance, please. Hindi ko magagawang iwan si Earl. Siya lang ang lalaki para sa akin. Pakakasalan ko siya, kaya pwede ba tigilan mo na tong kahibangan mo? Bakit ba ganito? Bakit ba ayaw mong mawala sa isip ko, Rico? Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko nang matigil ang lahat ng ito. Sophia? Earl. Sophia, oh. Okay ka lang? What? May problema ba? Meron sana akong gustong sabihin sa'yo tungkol sa kasal natin. Okay, tamang-tama. Yun din yung agenda ko ngayon eh. Okay. Tumawag si Chloe. Kailangan natin makapag-meeting with Rene dahil papalitan natin yung design ng gown mo. And then number 2, pupuntahan natin yung venue. Kailangan natin magpa-reserve kasi 6 months to 1 year ang booking doon. So we have to do it early. 1 year? 1 year, but kung ayaw mo, maghanap tayo ng ibang venue. Earl, nagbago na yung isip ko. Ano? Ba't nagbago? Anong nagbago? Ayoko na ng kasal. Sandali, ano sabi mo? Ayaw mo ng kasal? Kung kailan nakahanda na ang lahat, magbaback out ka? Ako ba ginagago mo? Earl, sandali, hindi mo naiintindihan, nagkakamali ka. Explain! Ayoko ng kasal na matagal. Ang tagal-tagal ng preparasyon, naiinip na ako. Mabusisi, magastos. Ayoko ng ganon. Kung magpapakasal tayo, gawin natin agad. Kahit sa West lang muna. Sorry, I am so sorry. Sorry, hindi ko sinadyang sigawan ka. Kaya akala ko kasi sinabi mong ayaw mo na magpakasal. Kasi I'm so happy na gusto mong magpakasal ka agad. Okay, pero ayoko ng simpleng kasal. Ayokong madaliin. Earl, ang importante naman makasal tayong dalawa, di ba? Hindi mahalaga kung maliit o malaki o kung ano man. Ang importante, makasal tayo. Bakit ka nagmamadali? May humahabol ba sa'yo? Pakinggan mo ako. Ang tagal kong hinintay itong kasal na to. I want it to be special. Gusto ko makita ng buong mundo.
please, gawin natin enggrande yung kasal. Okay? That's how I can show everyone kung gaano kita kamahal. Okay. Sige. Magkita na lang tayo. Paalis na rin ako dito sa opisina eh. So, okay. Who are you talking to? It's none of your business who I was talking to. Saan ka pupunta? Anywhere. Just far away from me, Tessa. Saan? Rico? Bye. Rico! Kung akala ni Rico na nakatakas na siya sa akin, he's wrong. At saan ka na naman pupunta? Susundan mo na naman si Rico. No. This is the moment that I've been waiting for. Makakaharap ko ng babaeng nangaagaw kay Rico. At ang sumisira sa buhay ko. Ay, Diyos ko, ang buhay nga naman, pare. Parang lumang kanta. Alam mo yun, mahal na mahal mo, pero ayaw naman sa'yo. Habol sa'yo ng habol sa'yo si Tessa, tapos ikaw naman to nagkakandara pa kay Sofia. Ay, lie. Look, I just can't stop thinking about her. Lagi ko nga siyang pinupunta sa bahay nila just to catch a glimpse of her niya eh. Gusto ko na siya makita. Kailangan ko siyang makita. Pare, pumupunta ka sa kanila? Paano kung malaman ni Earl yan? Naku, yari ka. Hindi naman ako natatakot kay Earl eh. You know what really bothers me? Hindi siya mahal ni Sofia, pero papakasalan pa rin siya ni Sofia. Yun lang kasi gusto mong isipin, pare. Ikaw na nga mismo nagsabi na ayaw mo si Sofia kay Earl. So, ibig sabihin, ayaw niya rin sa'yo. Mahal ako ni Sofia. Yun kasi yung gusto mong isipin kasi. Alam mo, pare, pinapahirapan mo lang sarili mo. Pinapahirapan mo lang din si Sofia. Alam mo, feeling ko, ikaw lang ito nagmamahal sa kanya eh. Ikaw lang tumapilit. Dahil nga, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Ayaw niya nga sa'yo, di ba? Kung talagang mahal mo siya, pare, pakawalan mo na. Sabi nga doon sa lumang kanta, if you really love someone, you're willing to let go. Pare naman, pakawalan mo na. Just set her free. Alam ko mahirap kasi mahal na mahal mo siya eh. Sinuswerte lang siya ngayon. Pero hindi ako titigil until I uncover the true identity of this girl. Makikilala ko din siya. Pare, inamin na sa akin mismo ni Sofia. Mahal daw niya ako. Eh ano naman kung mahal ka niya? Pare, may nagbago ba? Pwede pa maging tayo. Hindi pa huli ang lahat. May oras pa para talikuran mo si Earl. Sumama ka sa akin. Umalis na tayo dito. Tara. Kung saan-saan ako naghanap, wala ko palang babaeng hinahanap ko. Tessa, hindi ko alam kung anong sinasabi ko. Ka na magmaang-maangan. Alam ko na ang totoo. Ikaw ang bagong babae ni Rico!